Martial Pick, Kabanata 5165. Pagbabantay. Mga basura. Ang ilang human squad ay talagang nagawang pigilan sila, napakawalang silbi. Galit na sumpa ni Wujang. Umiling si Honghu. Ang mga squad na iyon ay tila Special Operations Squad ng tao. Mas malakas sila kaysa sa mga ordinaryong squad. Malamig na ngumuso si Wujang. Paano kung ang mga Special Operations Squad nila? Napakarami lang nila. Kahit na kailangan nilang magbayad ng kanilang buhay, ang ating mga tropa ay dapat na ma-flat sila. Bumantong hininga si Honghu bilang tugon. Natatakot akong hindi ito gagana. Kahit ipagpatuloy natin ang pagpapadala ng parami ng tao, hindi makakatulong, matatalo lang sila ng isa-isa. Mayroon silang kabuuang 5 squad, at sa anumang oras, ang dalawa ay tila nagpapahinga habang ang iba pang 3 ay nagtatanggol. Imposibleng malampasan ang kanilang blockade ng walang labis na lakas. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Nag-isip sandali si Honghu bago nagmungkahi. Ipunan ang ating kapangyarihan at durugan sila sa isang iglap. Walang tiyag ang nagtanong si Wujang. Hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Kung ikaw at ako ay mag-aaway, paano sila magiging kalaban natin? Hindi. Mabilis siyang pinigilan ni Honghu. Nakalimutan mo na ba ang nangyari kay Wu Ying at sa iba pa ilang dosenang taon na ang nakalipas? Mahigit 200,000 sa ating mga tropa ang tinambangan ng humans at natalo sa isang iglap, na naging sanhi ng malaking pagkatalo sa ating Black Ink Clan sa susunod na labanan dahil sa kakulangan ng lakas tao. Bago tayo makasigurado na ang mga tao ay hindi nagtakda ng ilang detalyadong bitag dito, mas mabuti kung hindi tayo kumilos ng padalos-dalos. Nagbago ang ekspresyon ni Wujang. Natural na naalala niya ang nangyari kay Wu Ying at sa iba pang territory lords noon. Maaaring nangyari ito ilang dekada na ang nakalipas, ngunit sa mga territory lords na nabuhay ng mahabang buhay, parang kahapon lang nangyari. Bagamat siya ay galit, alam niya na ang mga alalahanin ni Honghu ay hindi walang basehan. Si Xiang Shan ay pumapasok sa mapahamak na lugar na ito at 5 piling human squad ang nagkataon na nasa paligid upang bantayan siya. Kahit anong tingin niya dito, may mali. Bagamat hindi pa nila naramdaman ang mga aura ng sino mang 8th grade masters, sino ang makakasiguro na ang mga makasalanan at mapanlinlang na mga tao ay hindi nagtatago sa malapit. Ang mga spirit array ng lahi ng tao ay napakaganda, at kahit isang simple ay madaling maitago ang aura ng isang tao. Ang dahilan kung bakit sila naghihintay dito ay dahil sa isang banda, gusto nilang gamitin ang kanilang mga nasasakupan para salakayin at imbestigahan ang sitwasyon, at sa kabilang banda, naghihintay din sila ng balita mula sa mga frontline. Kapag nakumpirma nilang walang bitag dito, tiyak na gagawa sila ng hakbang. Ang prestihiyo ni Xiang Shan ay medyo kakilakilabot, ngunit iyon ay noong siya ay nasa 8th grade. Para sa kasalukuyang Xiang Shan, anumang random na territory lord ay madaling makitungo sa kanya. Kung ibagsak nila si Xiang Shan, magdudulot sila ng matinding dagok sa human race at ibabalik din ang ilan sa kanilang nawala na prestihiyo. Wala pa ring tiyak na balita mula sa frontline, kaya malamang na ina-assess pa ng kanilang mga kasama ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi maaaring manatiling walang ginagawa sina Wujang at Honghu habang naghihintay ng balita, dahil mayroon silang sariling mga bagay na dapat asikasuhin. Pagkatapos ng maikling talakayan, ang 2 territory lords ay nag-utos sa umaataking Black Ink Clansmen na umatras at hinimok ang kalapit na Black Ink Clansmen na sumugod upang tumulong. Sa periphery ng asteroid kung saan umaasenso si Xiang Shan, biglang umatras ang Black Ink Clan na parang tubig, na nag-iwan ng gulo sa kanilang kalagayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Zhou Yuming, walang humpay na hinabol sila ng Wild Boar Squad, na parang desidido silang lipulin ang buong Black Ink Clan. Mabuti na lang at mabilis siyang napigilan ni Chai Fang. Huwag mong habulin ang nasulok na kalaban. Ang ating misyon dito ang ating prioridad. Ilang beses nagmura si Zhou Yuming. Bagamat medyo ayaw pa rin niya, alam niya ang bigat ng sitwasyon at mabilis niyang pinabalik ang kanyang squad. Pagkatapos ng matinding labanan, ang bawat squad ay nakakonsumo ng malaking lakas, kaya sinamantala nila ang pambihirang idle time na ito para makabawi. Ang Black Ink Clan ay umatras. Nagliwanag ang mga mata ni Dongfang Wenbing. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata, itinoon ang kanyang tingin sa pagmamasid bago dahan-daang umiling. Ito ay pansamantalang pag-alis. Bagamat hindi sila makakita ng malinaw, halatang hindi pa talaga umalis ang umaatres na Black Ink Clansmen. Sa halip, nagkukumpulan sila sa malayo, tila may hinihintay. Hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Malamang, nagkatotoo ang mga naunang haka-haka nila ni Dongfang Wenbing.
May master talaga sa likod ng Black Ink Clansmen na ito. Kung hindi, imposibleng maipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Napagtanto din ito ni Dongfang Wenbing at napuno ng mataimtim na ekspresyon ang kanyang mukha. Naaaliw si Yang Kai. Dapat ay malapit nang dumating ang reinforcement mula sa forward base, kailangan lang nating maghintay ng 3 hanggang 5 araw. Idinagdag ni Dongfang Wenbing sa isang malungkot na boses. Maaaring iyon ang kaso, ngunit sa paghusga mula sa mga galaw ng Black Ink Clan, halatang nakagawa na sila ng ilang mga pagsasaayos. Natatakot ako na ang mga reinforcements mula sa forward base ay maarang sa kalahati. Walang sino mang nag-cultivate sa 7th grade ang maaaring maging tanga. Ang mga alalahanin ni Dongfang Wenbing ay hindi walang batayan, at alam din ito ni Yang Kai, ngunit sa ngayon, maaari lamang nilang ilagay ang kanilang pag-asa sa mga reinforcement mula sa forward base o sa mabilis na promosyon ni Xiang Shan. Ang hindi alam ng dalawa ay matagal nang naging katotohanan ang kanilang mga alalahanin. Ang dalawang 8th grade Heaven Opening Realm Masters na may apelyidong Zhang at Sun, na umalis mula sa forward base, ay matagal nang naharang ng dalawang territory lord sa kalagitnaan at mahigpit pa rin silang nakikipaglaban sa kanila. Unti-unting lumipas ang oras dahil pakiramdam ng bawat isang miyembro ng 5 piling human squad na ang pagdaan ng bawat araw ay kasing haba ng 1 taon. Ang kalmado at tahimik na kawalan ay napuno ng matagal na hangarin sa pagpatay, na pinapanatili silang lahat sa gilid. Sa labas lamang ng kalapit na teritoryo ng feudal lord, patuloy na dumami ang bilang ng Black Ink Clansmen, tumaas mula 10,000 hanggang 20,000, pagkatapos ay umabot sa 50,000. Tinitigan ni Wu Jiang at Hong Ho ang 10,000 hindi kaakit-akit na mga kalakal na may malaking kawalang kasiyahan. Bagamat apurahang ipinatawag nila ang kalapit na puwersa ng Black Ink Clan sa lugar na ito, napakaliit pa rin ang bilang ng mga tropa na maaari nilang tipunin. Hindi ito makakatulong kahit na ang karamihan sa mga puwersa ng Black Ink Clan ay inilipat sa mga frontline upang harapin ang forward base sa nakalipas na ilang dekada. Sa kasalukuyan, ang mga puwersa ng Black Ink Clan na natitira ay napakakaunti sa bilang. Higit pa rito, 80 hanggang 70% ng Black Ink Clansmen na kanilang natipon dito ay walang iba kundi cannon fodder. Marami sa kanila ay hindi pa low-grade clansmen. Ito ay isang medyo awkward na sitwasyon. Hindi dahil walang kakayahan ang dalawang territory lords, bagkus kahit ang isang matalinong may bahay ay hindi marunong magluto ng walang kanin. Walang anumang malalakas na puwersa sa malapit para sa kanila na i-deploy, kaya ang kanilang mga kamay ay nakatali. Kung ang kalidad ay hindi sapat, kung gayon maaari lamang nilang bawiin ito sa dami. Wala silang pag-asa na magagawa ng mga Black Ink Clansmen na ito ang anuman, ngunit magagamit pa rin sila sa pag-atake at pagsisiyasat. Pagkalipas ng 2 araw, halos hindi nila nakuhang makatipan ng 80,000 tropa, na tila pinakamataas na limitasyon. Hindi na sila makakilos pa. Sa ilalim ng utos ng 2 territory lords, ang 80,000 malakas na army ay nagmarcha patungo sa asteroid. Mula sa malayo, agad na natuklasan ng human squad ang paparating na banta. Ang bilang ng mga kaaway ay parang tidal wave, na nagpapatinggil sa kanilang mga anit. Ang leader ng Wild Boar Squad na si Zhou Yuming, ay nagpakawala ng mahabang dagandong, kung saan ang lahat ng mga human soldiers na nagpapagaling pa ay nagsimulang gumalaw. 3 warship ang nakahanay sa isang tuwid na linya, ang kanilang mga spirit array ay bahagyang umuugong. Kaagad, ang iba't ibang mga ilaw ay nagsimulang kumikislap at nag-iba-iba sa mga kasko ng mga warship. Nanatiling hindi gumagalaw sina Yang Kai at Dongfang Wenbing. Ang kanilang dalawang squad ay may pananagutan sa pagbabantay kay Xiang Shan sa pag-ikot na ito, kaya hindi sila gagawa ng anumang hakbang maliban kung ang sitwasyon ay umabot sa isang kritikal na punto. Habang palapit ng palapit ang army ng kaaway, ang pagkakita ng 80,000 Black Ink Clan na sundalo na umaatake sa kanila ay nagparamdam sa humans na parang sila ay nahaharap sa isang tidal wave, na nagbibigay sa kanila ng matinding psikolohikal na presyon. Sa sandaling iyon, ang dagandong ni Zhou Yuming ay humalangaw sa kawalan. Patayin. Sa isang malakas na putok, ang 3 barkong pandigma ay malakas na yumanig habang ang nakasisilaw na mga sinag ng liwanag ay bumaril mula sa iba't ibang daungan ng armas, na binomba ang Black Ink Clan Army. Ang Black Ink Clan Army ay nagulo dahil ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen ay naging alikabok ng mga sinag ng liwanag. Ilang bimpa nga ang hamarang sa paparating na Black Ink Clan Army. Libu-libong Black Ink Clansmen ang nahulog mula pa lamang sa opening salvo ng pag-atake. Natigilan ang lahat nang makita ito, ngunit mabilis nilang naintindihan. Bagamat maraming Black Ink Clansmen ang umaatake, hindi sila magagapi. Karamihan sa kanila ay mahinang kanyan kumpay. Kung hindi,
napakarami sa kanila ay hindi namatay ng ganoon lang. Ang mga sundalo na namamahala sa pagkontrol sa mga artifact ng warship ay hindi kailangang sabihin kung ano ang gagawin. Muli nilang inilipat ang kanilang world force sa kanilang mga artifact at naglunsad ng panibagong pag-atake, na lalong nagpapataas sa mga nasawi na dinanas ng Black Ink Clan. Pagkatapos ng 3 round ng pambobomba, ang Black Ink Clan army ay nasa kanila na. Kaagad, ang 7th Grade Masters ay tumalon sa kanilang mga warship, hawak ang kanilang sariling mga artifact at nagpapalipat-lipat ng kanilang world force habang sila ay pumila at nagsimulang umatake sa paparating na mga kaaway. Sa sumunod na sandali, lumipad ang itim na dugo at mga piraso ng laman dito at doon habang ang mga aura ng Black Ink Clansmen ay nagsimulang hangina. Ang paligid ng 3 warship ay makapal na puno ng mga puwersa ng Black Ink Clan. Halos imposibleng makita ang mga figure ng 3 warship at ng 7th Grade Masters na nagpoprotekta sa kanila. Tanging ang pagbabago-bago ng enerhiya na patuloy na kumakalat sa kawalan ang nagbigay ng katiyakan na sila ay buhay pa. Ang buong larawan ay nagmistulang mga itim na langgam na umaaligid patungo sa 3 candy na nahulog sa lupa, na nakabalot ng buo. Ang isang malaking bilang ng mga Black Ink Clansmen ay biglang nalampasan ang 3 gusot na warship at sumugod patungo sa asteroid. Naghanda na ang Dawn Squad at ang Water Snakes. Agad na nagpaputok ang mga warship, na inilabas ang lahat ng kanilang lakas habang ang mga 7th Grade Masters ay baliw na nagpapalipat-lipat sa kanilang World Force upang ilabas ang kanilang pinakamalakas na divine abilities patungo sa mga lugar kung saan nagtipon ang pinakamaraming Black Ink Clansmen. Itinulak ni Yang Kai sa limitasyon ang kanyang space principles. Lahat ng Black Ink Clansmen na sinubukang lumapit sa asteroid ay agad na naramdaman na parang nahulog sila sa isang latian. Naging matamlay ang kanilang mga galaw, na nagbigay ng pagkakataon sa 2 squad na patayin sila sa malayo. Salamat sa kanyang space principles, 2 squad lang ang kahit papaano ay nakapagpigil sa pag-ulos ng kalaban. Karamihan sa mga Black Ink Clansmen ay walang iba kundi mga serf, kaya't ang kanilang lakas ay hindi na dapat banggitin. Kahit sino sa mga tao na naruroon dito ay madaling makapatay ng malaking bilang sa kanila, ngunit napakarami sa kanila. Si Xiang Shan ay hindi may abala habang siya ay pumapasok, kaya kung sino mang Black Ink Clansman ang makalusot sa defensive line, gaano man sila kaina, maaari itong magdulot ng malaking sakuna. Sa ngayon, kontrolado pa rin ang labanan, ngunit mahirap sabihin kung gaano katagal kayang panatilihin ng human squad ang mga bagay sa ganoong paraan. Walang sino man ang makakapagtiis ng gayong matinding labanan magpakailanman. 1 oras, 2 oras. Makalipas ang kalahating araw, ang 5 squad ay nakakonsumo na ng maraming enerhiya, na malinaw na makikita sa kanilang napakababang rate ng pagpatay. Bagamat nagawa pa rin ni Yang Kai na hawakan at gamitin ang kanyang space principles para maantala ang mga pag-atake ng Black Ink Clansmen, hindi nakasabay ng Dawn Squad at ng Water Snakes. Mas marami ang Black Ink Clansmen sa periphery ng asteroid, kaya hindi nagtagal kahit si Yang Kai ay hindi na nagawang pigilan silang lahat. Oras na, sa pag-iisip, sumigaw si Yang Kai. Senior Brother Chai. Sa isang lugar sa kawalan sa harap nila, umalangaw ang boses ni Chai Fang mula sa isang warship na napapalibutan ng hindi mabilang na Black Ink Clans. Ha, ang sarap pakinggan. Anong problema, Brother Yang, hindi mo ba kayang kumapit? Napangiti si Dongfang Wenbing at pinagalitan. Brother Chai, bilisan mo. Huwag mag-aksaya ng oras. Darating. Sagot ni Chai Fang. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, isang tila solidong halo ang biglang sumabog. Ang halo na ito ay hindi nagdulot ng maraming pinsala, ngunit mayroon itong napakalakas na puwersa sa pagtaboy. Sa isang iglap, ang hindi mabilang na Black Ink Clansmen na nakapalibot sa Old Turtles warship ay itinulak lahat palayo. Martial Pick, Kabanata 5166. Baw ng Pagong. Sa susunod na sandali, ang paligid ng Old Turtle Squad's warship ay nalinas lahat. Ang itinulak palayo na Black Ink Clansmen ay hindi nakaranas ng anumang casualty, at ipinagpatuloy ang kanilang opensa sa Old Turtle Squad muli pagkatapos ng maikling paghinto, ngunit bakit sila sineseryoso ng Old Turtle Squad? Ang higanting warship ay tumalikod at sumugod patungo sa asteroid, na binasag ang lahat ng Black Ink Clansmen na sinubukang pigilan ito ng magkapira-piraso. Sa isang kisap mata, lumipad ang Old Turtle Squad's warship sa Dawn Squad at ang Water Snakes at huminto malapit sa asteroid. Nakatayo sa busog ng barko, ang matipunong si Chai Fang ay bumuo ng iba't ibang mga selyo ng kamay na may time na tingin sa kanyang mukha, ang kanyang world force ay baliw. Lahat ng 50 miyembro ng Old Turtle Squad ay umaarte sa kanyang konsyerto.
Kinuha nila ang kani-kanilang posisyon at ginawa ang kani-kanilang mga gawain. Ang kanilang mga seal ng kamay ay patuloy na nagbabago. 8 profound gates, bukas. Boundless heaven, bukas. Immovable as a mountain, yin-yang perception, bukas. Kasabay ng mga sigaw ni Chai Fang, ang worship ng Old Turtle Squad ay nagningning ng nakakasilaw na ningning. Sa bawat oras na ito ay kumikinang, ang halo ng liwanag ay may nakikitang hugis, hindi lamang bumabalot sa worship, kundi pati na rin ang buong asteroid sa ilalim nito. Sa tuktok ng Old Turtle's worship, biglang lumubog ang parang shell ng pagong, na naging isang napakalaking hadlang na pumapalibot sa buong asteroid. Sa isang kisap mata, ang Old Turtle Squad ay lumikha ng isang hindi malalampasan na hadlang sa paligid ng asteroid. Ang bawat warship ng 5 Special Operations Squad ng Blue Sky Pass ay nagtataglay ng kanilang sariling mga specialty. Ang warship ng Old Turtles ay may pinakamalakas na depensa, at hindi lamang natakpan ng mga depensa nito ang sarili nito, ngunit maaari pa itong bumuo ng isang malaking depensibong rehiyon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa kadaliang kumilos. Sa paglipas ng mga taon, maraming human squad ang nakaligtas sa kamatayan sa proteksyon ng Old Turtle Squad. Sa mga tuntunin ng kasikatan, bukod sa Dawn Squad, ang Old Turtle Squad ang pinakasikat na squad sa Blue Sky Pass dahil ang pakikipaglaban sa tabi ay nagbigay ng dagdag na layer ng kaligtasan at seguridad. Sa sandaling ito, ipinakita ng Old Turtle Squad ang kanilang buong kakayahan sa pagtatanggol. Para sa kadahilanang ito, ang buong warship ay ganap na isinakripisyo ang kadaliang kumilos at nakakasakit na mga kakayahan. Sa madaling salita, ang Old Turtle Squad ay isa na ngayong hindi kumikibo na target. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat. Ang defensive state na ito ng Old Turtle Squad ang pinakamalaking tiwala ni Yang Kai pagdating sa pagprotekta kay Xiang Shan. Higit pa rito, ang proteksyon ng Old Turtle Squad ay mas malakas kaysa sa pinagsamang lakas ng Dawn Squad at ng Water Snakes. Sa simula pa lang, pinlano na ni Yang Kai at ng iba pa na ang Old Turtle Squad lang ang mananagot sa pagdepensa, ngunit tumanggi si Chai Fang. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na mag-rack up ng ilang mga pagpatay, kaya sino ang handang manood mula sa likod? Iyon ang dahilan kung bakit sila ay umiikot upang bantayan ang lugar na ito. Ngunit ngayong umunlad na ang sitwasyon hanggang sa puntong ito, hindi na magagarantiya ng Dawn Squad at ng Water Snakes ang kaligtasan ni Xiang Shan, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang umasa sa shell ng pagong ng Old Turtle Squad. Hahayaan nila ang Black Ink Clan na kumagat dito, ngunit kahit ang pinakamagagandang ngipin ay pumutok sa shell ng pagong na ito. Sa kabilang panig, nang makitang inilagay ng Old Turtle Squad ang kanilang mga depensa, ang Dawn at ang Water Snakes, warships ay hindi na nag-alala at nagsimula na sila ng bloodbath. Una, nilipol nila ang puwersa ng Black Ink Clan na nakapalibot sa asteroid, pagkatapos ay sumugod sila patungo sa kawalan, nag-iwan ng madugong bakas sa likod nila. Sa mga tuntunin ng depensa, ang Old Turtle Squad ay pangalawa sa wala. Kahit ang 4 pang elite na squad ay hindi makalapit. Ngunit sa mga tuntunin ng pagpatay, ang Old Turtle Squad ay walang alinlangan ang pinakamabagal. Ngayong lumipat na sila sa pagitan ng depensa at opensa, hindi na kailangang mag-alala ang Dawn Squad at ang Water Snakes tungkol sa pagbabantay kay Xiang Shan, kaya tumaas ng husto ang kanilang bilis ng pagpatay. Karamihan sa 80,000 sundalo ng Black Ink Clan ay mga kanyan, at higit sa kalahati sa kanila ay nahulog na sa labanan. Ngayong sumali na ang Dawn Squad at ang Water Snake sa labanan, ang Black Ink Clan ay mas mabilis na natatalo ng mga tropa. Sa di kalayuan, isang madilim na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ni Wu Jiang at Hong Ho. Kahit na alam nilang walang magagawa ang grupong ito sa Special Operations Squads ng human race, kung gaano kabilis ang pagunlad ng sitwasyon ay nagulat pa rin sila. Napakaganda ng performance ng 5 Special Operations Squad na ito. Lihim ding natuwa ang 2 Territory Lord. Sa kabutihang palad, mayroon lamang 5 Special Operations Squad sa Blue Sky Pass. Kung ang bawat human squad ay napakahirap harapin, walang puwang para mabuhay ang ordinaryong Black Ink Clansmen. Bagamat hindi nila nakamit ang kanilang layunin, ang 2 Territory Lords ay may natukoy na bagay mula sa kasalukuyang sitwasyon. Talagang walang mga 8th grade masters na nakatambay dito, kung hindi sila uupo ng magseryoso ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng lahat, may ilang beses nang naging lubhang mapanganib ang sitwasyon ng tao. Maaaring nalutas nila ito sa tamang oras, ngunit karamihan ay dahil sa swerte. Bagamat gumawa ng sariling conclusion ang 2 Territory Lords, matyaga pa rin silang naghintay ng balita mula sa mga frontline. Kapag nakakuha sila ng kumpirmasyon ay kikilos sila. Tama na dapat.
Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng isa pang kalahating araw, nang ang Black Ink Clan Army na kanilang nakalap ay malapit ng ganap na mapuksa, isang feudal lord ang sumugod sa kanila at nagulat. Ang 8th grade humans na nakatalaga sa front base ng kaaway ay mayroong lahat. Lumitaw, wala sa kanila ang nawawala. Nagtaas ng kilay si Wujang. Mabuti. Pagkatapos ng mga dekada ng paghaharap, parang hindi nag-away ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters at Territory Lords dati. Maaaring hindi sila nag-away ng maraming beses, ngunit alam na alam nila ang pasikot-sikot at labas ng isa't isa. Ang 8th grade humans ay nahahati sa dalawang grupo ngayon. Ang isang grupo ay nakaistasyon sa kanilang bagong forward base, na sumasakop sa halos 80% ng kanilang mga numero, habang ang isa pang grupo ay wala pa ring nakikita. Ang Black Ink Clan ay nag-isip na ang natitirang 8th grade masters ay dapat na nagbabantay sa Blue Sky Pass. Pagkatapos ng lahat, binigyang halaga ng humans ang Blue Sky Pass, kaya imposibleng walang masters na nagbabantay dito. Napakalayo ng Blue Sky Pass dito, kaya hanggat maaari nilang matukoy ang lokasyon ng 8th grade masters na alam nilang ilalagay sa forward base, malalaman nila kung mayroong anumang ambush dito o wala. Ngayong na-verify na ang 8th grade masters ng forward base ay lumalaban lahat sa front lines, wala na silang anumang alalahanin. Si Honghu ay malinaw na mas maingat at nagtanong. Paano ang kanilang old ancestor? Ang feudal lord ay nagulat. Hindi ko alam, ngunit walang balita mula sa Royal City. Sa palagay ko ang Royal Lord at ang old ancestor ay nakakulong pa rin sa isang paghaharap. Ilang dekada na ang nakalilipas, nang simulan ng mga tao ang kanilang krusada, ang old ancestor ay umalis sa Blue Sky Pass at pumasok sa gitna ng teritoryo ng Black Ink Clan. Wala siyang nagawa, nakatitig lang sa Royal Lord, pinipigilan siyang gumawa ng anumang padalos-dalos. Wala ring ideya ang Black Ink Clan kung saan nagtatago ang old ancestor. Tiyak na alam ng Royal Lord, ngunit hindi niya ipinaalam sa kanyang mga nasasakupan. Malamang na alam din niya na kung ang mga Territory Lord ay padalos-dalos na lalahok sa labanan sa antas na ito, si kamatayan lang ang kanilang nililigawan. Napakalinaw ng ugali ng old ancestor. Hanggat hindi kumikilos ang Royal Lord, hindi siya gagawa ng hakbang. Ang lahat ay ipinaubaya sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga aksyon ng old ancestor ay walang alinlangan na nagbigay ng malaking buffer para sa forward base upang palakasin ang kanilang hawak. Kung kikilos ang Royal Lord, hindi makakaligtas ang forward base. Magsimula na tayo, hindi na ako makapaghintay pa. Inip na udyok ni Wujang. Ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nagpakita na sa forward base, at ang kanilang old ancestor ay pinigilan ng Royal Lord. Dahil dito, si Xiang Shan at 5 human squad lang ang nandito, kaya walang dapat ikabahala. Sa ganitong sitwasyon, kung hindi kayang pangalagaan ng 2 territory lords si Xiang Shan, dapat na lang silang magpakamatay. Bagamat medyo hindi mapalagay si Honghu, alam niyang walang dahilan para hindi sila kumilos ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumang-ayon siya na may kasamang tango. Kung gayon ay kumilos na tayo. Kumurap-kurap ang figure ni Wujang habang nagmamadaling tinungo ang asteroid. Sumunod nang malapit si Honghu sa likuran, sinasadya o hindi sinasadyang idistansya ang sarili kay Wujang. Hindi naman sa may binabalak siya, nature lang niya iyon. Alam niya na ang dahilan kung bakit labis na nababalisa si Wujang ay dahil nakaranas siya ng malaking pagkawala sa mga kamay ni Xiang Shan 3 milenyo na ang nakalipas. Muntik nang mamatay si Wujang sa ilalim ng mga kamay ni Xiang Shan sa isang labanan 3,000 taon na ang nakalilipas, at bagamat sa huli ay nakaligtas siya, kinailangan siya ng mahabang panahon para makabangon. Mula noon, patuloy na iniisip ni Wujang na kitilin ang buhay ni Xiang Shan upang mahugasan ang sarili sa kahihiyang ito. Gayunpaman, nahulog ang grado ni Xiang Shan at nawala sa paningin ng Territory Lords pagkaraan ng ilang taon. Si Xiang Shan ay natural na lumahok sa tuwing maglalaban ang 2 karera, ngunit kapag ang isang labanan ng ganoon kalaking sukat ay sumali, ang responsibilidad ng Territory Lords ay bantayan ang 8th grade masters. Sino ang nasa mood na maghanap ng nag-iisang 7th grade human sa napakalaking larangan ng digmaan? Kung hindi dahil sa balita ng pagsulong ni Xiang Shan, walang mag-aakala na ang dating Western Army Commander, na nagpang-inig sa takot sa mga Territory Lords, ay mabubuhay pa. Ang puot na namumuo sa loob ng 3,000 taon, nang magsimula itong kumulo, ay agad na pumuno sa isip ni Wujang. Ang kanyang momentum ay bumaril sa kalangitan habang siya ay diretsyong umaandar patungo sa asteroid mula sa milyon-milyong kilometro ang layo. Sa gitna ng magulong labanang ito, si Yang Kai ay biglang nakaramdam ng krisis na bomb alert sa kanya.
Agad siyang tumangala at nakita ang isang napakalaking black ink cloud na bumaril mula sa malayo. Ang aura ng Territory Lord sa loob ng black ink cloud ay parang isang maliwanag na liwanag sa gabi, na ginagawa itong lubos na halata. Isang Territory Lord ang umaatake. Biglang umungal si Dongfang Wenbing, na pagtanto kung ano ang nangyayari. Ang pangunahing dahilan kung bakit agresibo ang paniningil ni Wu Jiang at walang intensyon na magtago ay marahil dahil gusto niyang maghasik ng kaguluhan. Formation. Sigaw ni Zhu Yuming. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na mag-charge pasulong. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng 7th grade Heaven Opening Realm Master at ng Territory Lord. Kung walang suporta ng isang formation, walang sino man dito ang makakapagtanggol laban sa kapangyarihan ng Territory Lord. Sa isang iglap, ang Heaven Opening Realm Masters ng 4 na squads ay naglabas ng kanilang mga aura at nakakonekta sa isa't isa, agad na nag-aakala ng isang formation. Dahil maraming secret art at technique sa Heaven Opening Realm na walang karaniwang pinagmulan, mahirap gumawa ng formation ng walang malawak na pagsasanay at malalim na kaalaman na natamo sa mahabang panahon. Magkagayunman, ang isang nagmamadaling nilikha na formation ay mas mabuti pa rin kaysa lumaban ng mag-isa. Sa kabutihang palad, mayroon ding mga simpleng formation na maaaring baliwalain ang mga epekto ng pinagmulan at paglilinang ng isang tao. Halos lahat ng Heaven Opening Realm Master sa Black Ink Battlefield ay kinakailangang magsanay ng ganitong uri ng formation. 10 Facets Formation. Ang pinakamalaking tampok ng formation na ito ay medyo madali itong iset up at may mataas na antas ng pagpapaubaya sa error. Upang i-activate ang formation na ito, kailangan ng isa ng hindi bababa sa 3 miyembro, habang ang pinakamaraming maaaring mayroong 10. Sa madaling salita, hanggat may 3 tao, maaari nilang ayusin ang formation na ito, at maaari ring 4, 5, 6, hanggang 10. Depende sa dami ng taong kalahok, ang formation na nabuo ay may iba't ibang pangalan. 3 tao ang pinagsama-sama upang bumuo ng 3 Fortunes Formation, 4 na tao ang bumuo ng 4 Symbols Formation, 5 tao ang bumuo ng 5 Element Formation. At sa wakas, 10 tao ang bumuo ng 10 Facets Formation. Bagamat wala itong kapangyarihan ng isang malalim na formation na espesyal na nilinang mula sa kabataan gamit ang magkatugmang secret arts and techniques, ito ay lubos na angkop para sa isang lugar tulad ng Black Ink Battlefield. Maraming beses, sa malaking labanan, ang mga warship ay mawawasak at ang Heaven Opening Realm Masters na na-stranded sa labas ay masusumpungan ang kanilang sarili na walang proteksyon. Sa mga panahong tulad nito, 3 lang sa mga Heaven Opening Realm Masters na ito ang mag-rally ng sama-sama at makakagawa sila ng formation, na lubos na nagpapataas ng kanilang pagkakataong mabuhay. Bago ngayon, walang intensyon si Yang Kai at ang iba pa na bumuo ng formation dahil wala sa kanilang mga kalaban ang individual na napakalakas, sa kabila ng napakalaki ng bilang. Ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ng mag-isa ay mas mataas kaysa sa pagbuo ng isang formation na nagkonsentre sa kanilang lakas. Gayunpaman, ngayon na ang isang Territory Lord ay umaatake, ang pagkakaiba sa lakas ay masyadong malaki at sa pamamagitan lamang ng paggawa ng isang formation mapoprotektahan nila ang kanilang mga sarili. Ang Dawn Squad ay may 6 na 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kaya mabilis silang bumuo ng 6 Paths Formation, habang ang Wild Boar Squad, Breeze Squad, at Water Snake Squad, na may higit pang 7th grade Masters, ay bumuo ng 7 Stars Formation, 8 Desolations Formation, at maging ang 10 Facets Formation. Martial Pick, Kabanata 5167. In Deer Straits. Dumating si Wu Jiang Territory Lord sa isang kahanga-hangang paraan. Ang unang nakatagpo niya ay ang 10 Facets Formation na nabuo ng 10 7th grade Heaven Opening Realm Masters ng Water Snake Squad. Ang mapanirang enerhiya na nagmumula sa kumukulong Black Ink Clouds ay sapat na upang sirain ang lahat ng mga hadlang sa kanyang paraan. Mawala. Si Wu Jiang ay ganap na nakatuon sa pagpatay kay Xiang Shan at wala sa mood na bigyang pansin ang iba. Nais niyang makalusot kaagad sa pagharang ng human squads, at dahil dito, sa harap ng paparating na Water Snake Squad, agad niyang itinapat ang kanyang kapangyarihan sa kanyang palad at walang awan na hinampos ito. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang Water Snake Squad sa pag-atake ni Wu Jiang, ang 10 7th grade Heaven Opening Realm Masters ng Water Snake Squad ay nataranta at ang kanilang mga mukha ay namutla habang ang isang napakalakas na kapangyarihan ay tumama sa kanila. 2 o 3 sa 7th grade Heaven Opening Realm Masters na may pinakamahinang pundasyon ay nagluwa pa nga ng mga subo ng dugo at nakakita ng mga bituin na umiikot sa kanilang mga mata. Sa kabutihang palad, lahat ay umiinom ng purifying black ink pill ng maaga. Kung hindi,
madali sana silang ma-invade ng Black Ink Strength habang nagkakagulo ang kanilang miniature universe ngayon. Kapag sila ay napinsala ng Black Ink Strength, sila ay nasa malaking problema. Ngunit sa palitan na ito, agad na napagtanto ng Water Snake Squad ang malaking agwat sa pagitan nila at ng kanilang kalaban. Hindi lahat ng 7th Grade Heaven Opening Realm Master ay kailangang labanan ang Territory Lords ng maraming beses sa loob ng maikling span ng 100 taon tulad ni Yang Kai, na kahit na nagkaroon ng kakaibang karanasan sa pagpatay sa Territory Lords. Sa kanilang mahabang karera sa pakikipaglaban sa Black Ink Battlefield, ang kanilang mga kalaban ay karaniwang ang mga feudal lords sa ilalim ng mga territory lords. Napakakaunting mga tao ang nagkaroon ng pagkakataon at karanasan sa pakikipaglaban sa mga territory lords. Ang kanilang kakulangan sa karanasan ay naging sanhi ng kanilang paghihirap ng kaunti. Sa kabutihang palad, mayroong higit sa isang squad. Nasa likuran nila ang Wild Boars na pinakamagaling sa pag-charge at pagpapatakbo ng amok at ang maliksi na Breeze Squad. Mahigit sa 100 ng 7th Grade Heaven Opening Realm Masters ng dalawang squad ang kumuha ng dalawang battle formation. Nang maitaboy ang Water Snake Squad, ang iba ay inatake si Wu Jiang mula sa kaliwa at kanan kasama ang mga leader ng magkabilang squad. Inipon ng lahat ng 7th Grade Masters ang kanilang buong lakas at pinakawalan ang kanilang pinakamalakas na divine abilities. Kaagad pagkatapos, ang kanilang nakakatakot na enerhiya ay nag-iwan ng nakakasilaw na mga landas habang sila ay humahampas patungo kay Wu Jiang mula sa magkabilang gilid na parang isang higanteng gunting. Nagalit si Wu Jiang. Ang Black Ink Clouds ay nagsimulang kumulo habang ang kapangyarihan ng Territory Lord ay ganap na ipinakita. Sa sandaling pumutok ang kanyang divine ability, ang dalawang squad na nasa gilid mula sa magkabilang panig ay sandaling huminto bago sila itinulak palayo. Sa susunod na sandali, ang malamig na singhot ni Wu Jiang ay nagmula sa loob ng Black Ink Cloud. Alamin ang iyong lugar. Sa sandaling matapos siyang magsalita, diretsong lumipad ang Dawn Squad patungo sa Black Ink Cloud kasama si Yang Kai na nangunguna sa ilalim ng takip ng iba pang dalawang squad. Sa Six Paths Formation, hawak ni Yang Kai ang core na posisyon, at ang kanyang aura ay malapit na nauugnay kay Feng Ying at sa iba pa. Dahil sa Battle Formation, bahagi ng lakas ng iba pa niyang miyembro ng squad ang idinagdag sa kanya. Sa susunod na sandali, naramdaman ni Yang Kai ang kanyang lakas na biglang lumampas sa mga limitasyon nito. Nasa kamay na niya ang Asher Dragon Spear, na itinulak niya diretso sa Black Ink Cloud. Kaagad pagkatapos, umalangaw-ngaw ang isang malutong na tunog ng pag-aaway ng metal, na sinamahan ng isang mahinang ungol. Ngunit bago pa makagawa ng panibagong pag-atake si Yang Kai, isang malaking kamay ang nag-abot mula sa Black Ink Cloud, na dumiretso sa kanya. Naghihigpit ang mga balintataw ni Yang Kai habang hinihimok niya ang Space Principles, na nag-teleport sa buong Six Paths Formation pabalik sa isang napakalaking distansya, na naging sanhi ng hindi matamaan ng higanteng kamay. Sa sandaling iyon, ang Water Snake Squad, na siyang unang naitaboy, ay naka-recover at gumawa ng panibagong kaso. Ang Wild Boar Squad at Breeze Squad ay umatake din mula sa kaliwa at kanan. Nang mapansin ito, pinangunahan ni Yang Kai si Feng Ying at ang iba pa na pindutin ang pag-atake. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay nag-iwan ng mga anino na tumatakip sa buong kalangitan, na bumabalot sa Black Ink Cloud. Ang universe ay nanginig at ang void ay gumuho. Ang 7th Grade Masters mula sa 4 na Special Operations Squads ay nagsama-sama sa battle formation upang palayasin ang Territory Lord, na pinatigil ang agresibong pagsingil ni Wu Jiang. Hindi nagulat ang squad leaders sa resultang ito. Pagkatapos ng lahat, hindi sila ordinaryong squad, ngunit ang mga piling Special Operations Squads ng Blue Sky Pass. Ang bawat squad ay may hindi bababa sa 6 na 7th Grade Heaven Opening Realm Masters, kaya sa 4 na ganoong squad na nagtutulungan, mayroon silang sapat na makakalap ng higit sa 30 7th Grade Masters. Ang ganitong puwersa ay madaling makapagpatigil sa isang ordinaryong Territory Lord kahit na walang anumang battle formation, lalo pa ngayon noong sila ay nakabuo na ng 4. Sa ilalim ng pinagsamang kapangyarihan ng mga battle formation na ito, ang lakas na maipapakita ng bawat squad ay higit pa sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Bagamat hindi pa rin nila nalampasan ang linya ng 8th grade, maaari silang ituring na quasi 8th grade masters sa mga tuntunin ng hilaw na lakas. Sa madaling salita, ang kapangyarihang ipinakita ng 4 na Special Operations Squad formation na ito ay halos katumbas ng 4 na quasi 8th grade Heaven Opening Realm masters na umaatake kay Wu Jiang. Kung hindi mapipigilan ng ganoong lakas si Wu Jiang, hindi sila karapat-dapat na tawaging Special Operations Squads. Magkagayunman, ang mga aksyon ni Yang Kai at ng iba pa ay sinamahan ng malaking panganib at ang kaunting pagkakamali ay maaaring humantong sa isang trahedya na wakas. Dahil dito,
Ang lahat ng miyembro ng apat na squad ay nasa gilid at hindi nang ahas na mag-relax. Ang apat na barkong pandigma ay hindi na makakasali sa labanang ito. Ang lahat ng 7th grade masters ay lumabas upang salubungin ang kalaban, naiwan lamang ang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm masters sa likod. Kung padalos-dalos silang nakikialam sa isang labanan sa antas na ito, magdaragdag lamang sila ng kaguluhan sa larangan ng digmaan at maaaring makagambala pa sa ritmo ng kanilang mga pinuno ng 7th grade. Higit pa rito, ang mga warship ay hindi kasing liksi, kaya kung sila ay talagang sasali sa larangan ng digmaan, at kung ang Territory Lord ay walang magawa kay Yang Kai at sa iba pa, tiyak na ita-target niya sila sa pagkabigo. Dahil dito, agad na umatras ang apat na barkong pandigma mula sa larangan ng digmaan. Sa kabutihang palad, marami pa silang dapat gawin. Marami sa mga tropa ng Black Ink Clan ang nakalusot sa lambat at ngayon ay desperadong umaatake sa asteroid sa pagtatangkang basagin ang shell ng pagong ng Old Turtle Squad. Ang mga depensa ng Old Turtle ay nagawang pigilan ang kanilang mga pag-atake sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. Ang pagdating ng apat na barkong pandigma ay nagbigay ng napapanahong tulong. Nang bumuhos ang kapangyarihan ng secret techniques at offensive arrays mula sa warships, agad na nabura ang mga kanya ng Black Ink Clan. Sa kabilang panig, galit na umungal si Wu Jiang habang pinapakawalan niya ang kanyang Territory Lord na lakas hanggang sa sukdulan nito. Gayunpaman, hindi niya nagawang basagin ang mga depensa ng apat na squad kahit gaano pa siya kagalit, na lalong ikinagalit niya ng pakiramdam niya ay nawala na ang buong mukha niya. Siya ay dumating upang maghanap ng problema kay Xiang Shan, kaya paano siya nasa mood na mag-aksaya ng oras sa apat na squad na ito. Ngunit sa hitsura nito, kung nabigo siyang makalusot sa blockade ng apat na squad, makakalimutan niyang maabot si Xiang Shan. Ang mga tao ay talagang napupuot. Ang kanilang individual na lakas ay hindi anumang espesyal, ngunit magkasama, maaari pa rin silang magpakawala ng mas malaking kapangyarihan. Buti na lang at hindi ako dumating mag-isa, may Hong Hu pa. Hanggat pinananatili kong abala ang apat na squad na ito, madaling magtatagumpay si Hong Hu. Bagamat medyo nagsisisi siya na hindi niya personal na makitungo si Xiang Shan, dahil dumating na ang mga bagay-bagay, wala siyang ibang pagpipilian. Sa matinding labanang ito, si Wu Jiang ay kaharap ang apat na Special Operations Squads, battle formation ng mag-isa, ngunit hindi lamang siya ay hindi dahado, ngunit sa halip ay siya pa nga ang may kapangyarihan, isang patunay ng kanyang dakilang lakas. Sa katunayan, sa buong Blue Sky Pass, ang lakas ni Wu Jiang ay kabilang sa top 5 sa lahat ng Territory Lords. Kahit na ang ordinaryong 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay maaaring hindi makakuha ng higit na kamay sa isang one-on-one na laban-laban sa kanya. Dahil sa kanyang malakas na lakas, naging mapagmataas siya, kaya naman hindi niya nakalimutan ang pagkatalo na natikman niya sa kamay ni Xiang Shan 3 milenyo na ang nakalipas, at minarkahan niya si Xiang Shan bilang kanyang panghabang buhay na kaaway. Ngunit ang higit na ikinainis niya ay ang Hong Hu ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atake kahit na pagkatapos ng napakatagal na panahon. Ang duwag na basurang iyon. Nagmura si Wu Jiang sa kanyang puso. Alam niya na si Hong Hu ay palaging makulit. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa siya kumikilos, halatang nagtatago siya sa anino at nagmamasid. Kung alam kong magiging ganito siya, hinayaan ko na lang siyang labanan ang mga tao na ito. Lihim na pinagsisihan ni Wu Jiang ang pagmamadali sa init ng sandali at hindi sineseryoso ang human squad na ito, na sa huli ay naglagay sa kanya sa alang-alang ng posisyon na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na nakatiis si Wu Jiang at galit na umungol. Hong Hu, ano pang hinihintay mo? Si Yang Kai at ang iba pa, na umaatake kay Wu Jiang, ay namutla nang marinig nila ito. Ang kanilang pinakamasamang takot ay natupad. Hindi lang isang Territory Lord ang nandito, kundi 2. Nasaan siya? Sa gitna ng matinding labanan, ipinakalat ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense para mag-imbestiga, ngunit walang resulta. Kung gustong itago ng isang Territory Lord ang kanyang sarili, talagang magiging mahirap para kay Yang Kai na hanapin siya sa kaguluhang ito. Buti na lang at hindi niya kinailangan pang mag-imbestiga ng matagal. Pagkatapos ng dagandong ni Wu Jiang, isang mahinang buntong hininga ang biglang nagmula sa kung saan nang may lumitaw na figure. Ito ay walang iba kundi ang Hong Hu Territory Lord, na nagtago sa mga anino. Nakaramdam ng pananakit ng ulo si Hong Hu. Sa lahat ng Territory Lords, pinakaayaw niya ang pakikipagtulungan kay Wu Jiang, dahil ang kawalang ingat ng kanyang kasama ay kadalasang humahantong sa kanya sa gulo. Sa kasamaang palad, wala siyang pagpipilian sa pagkakataong ito, dahil siya at si Wu Jiang lamang ang nasa malapit, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang lumipat sa kanya. Noong una,
Gusto niyang mag-obserba ng mas matagal, mas mabuti hanggang sa matalo ni Wu Jiang ang 4 na squad. Titingnan niya ang iba pang mga variable bago magpasya kung ipapakita ang kanyang sarili o hindi, ngunit pagkatapos ng sigaw ni Wu Jiang, kahit paano niya sinubukang itago, ito ay walang kabuluhan. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ipakita ang sarili niya. Maaaring nakaramdam siya ng kaunting pagkabigo, ngunit hindi ito nakakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Sa 5 piling human squads, isa ang may pananagutan sa pagbabantay kay Xiang Shan habang ang 4 ay pinananatiling okupado si Wu Jiang. Kahit ngayon, wala pang 8th grade masters na nakikita. Sa tingin ko, wala talagang ambush dito. Hindi banggitin, ang 8th grade humans ng forward base ay lumitaw na doon. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung bakit pipiliin ni Xiang Shan na umasenso sa ganoong lugar. Ang isang matandang veterano na nabuhay ng hindi mabilang na mga taon ay hindi maaaring mawala ang kanyang pakiramdam ng pagbabantay. Ang lugar kung saan lumitaw si Hong Hu ay hindi kalayuan sa Breeze Warship. Ang biglaang paglitaw ng isang territory lord ay bumulaga sa mga tao sakay ng matulin na warship, at ang mga miyembro na namamahala sa pagkontrol dito ay nagmamadaling nag-activate ng iba't ibang spirit arrays upang magbukas ng ilang distansya. Maging iyon man, huli na ang lahat. Naglabas si Hong Hu ng isang bilog na martilyo at ibinaba ito sa Breeze Squad's warship. Ang anino ng isang higanting martilyo ay halos natakpan ang buong warship, at kaagad pagkatapos, ito ay tumama, na agad na nabasag sa iba't ibang mga depensa nito at naduraj ang katawan ng barko. Ang napakalaking puwersa ng pag-atake ay nagpadala ng warship na lumipad palabas ng 10,000 kilometro. Hindi malinaw kung gaano karaming tao ang nawalan ng buhay. Kahit na ang mga depensa ng Breeze Squad's warship ay mas malakas kaysa sa isang ordinaryong warship, ito pa rin ang pinakamasama sa 5 Special Operations Squads. Ang kanilang pangunahing focus ay ang bilis, kaya natural na mahirap para sa kanila na harangan ang isang suntok mula sa isang territory lord. Ang tanawing ito ay lubos na nagpayanig sa Breeze Squad leader, si Wan Xinxin, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa pagkadismaya. Wala siyang pakialam kahit kaunti sa warship dahil maaari itong kumpunihin gamit ang ilang military merit, ngunit kung sino man sa mga tauhan ng warship ang napatay, iyon ay isang permanenteng pagkawala. Damyugo ang puso ni Wan Xinxin sa mismong pag-iisip. Magkagayunman, wala siyang magagawa kahit gaano pa niya kagustang iligtas ang mga ito. Ang pinagsamang pagsisikap ng 4 na Special Operations Squads battle formation ay halos hindi makapidyo sa pag-abante ni Wu Jiang, kaya't kahit isa ang umatras, ang natitirang 3 ay hindi makakalaban ng kalaban. Kapag nalampasan ni Wu Jiang ang kanilang blockade, mas malala pa ang magiging casualty. Marshal Pick, Kabanata 5168. Hindi mapigilan. Nagkaroon ng pagkakasunod-sunod ng mga prioridad, at ang mga tao ay kailangang gumawa ng mahihirap na pagpili kapag nahaharap sa isang krisis. Si Wan Xinxin ay lubos na naunawaan ang puntong ito at ang kanyang galit at pag-aalala ay nauwi sa walang hangganang galit. Galit niyang pinakilos ang kanyang world force, walang ingat na inilabas ang divine abilities at secret techniques kay Wu Jiang. Kasabay nito, umungal si Yang Kai. Feng Ying, Change Formation. Sa ilalim ng Six Paths Formation, ang 6 na miyembro ng 7th grade ng Dawn Squad ay nagkaroon ng kanilang mga aura at maging ang mga pag-iisip, kaya sa sandaling sumigaw si Yang Kai, naunawaan ni Feng Ying ang kanyang pinaplanong gawin. Nang walang pag-aalinlangan, nang mag-teleport si Yang Kai, agad niyang kinuha ang core na posisyon. Sabay-sabay ding nagpalit ng pwesto ang 4 pa. Dahil dito, ang Six Paths Formation ay mabilis na nagbago sa isang 5 Elements Formation, kung saan ang posisyon ni Yang Kai ay pinalitan ni Feng Ying. Mag-ingat ka. Ang boses ni Feng Ying ay umalingaw sa mga tainga ni Yang Kai habang siya ay lumitaw sa tabi ni Hong Hu nang wala saan. Isang golden crow ang sumigaw at isang dakilang araw ang sumikat mula sa dulo ng sibat habang itinutok ni Yang Kai ang kanyang sandata kay Hong Hu. Hindi maaaring baliwalain ni Yang Kai si Hong Hu dahil pagkatapos ipadala ang Breeze Squad's warship na lumilipad, sunod niyang binasag ang martilyo sa kanyang kamay pababa sa Wild Boar Squad's warship. Kahit na ang mga depensa ng Wild Boar Squad's warship ay mas mahusay kaysa sa Breeze Squad warship, sila ay limitado pa rin. Laban sa lakas na ipinakita ni Hong Hu, ang Wild Boar's warship ay sadyang hindi makakalaban. Madaling isipin na kung walang hamarang kay Hong Hu, ang Wild Boar's warship ay tiyak na magtatapos sa Breeze Squads, na sinusundan ng Dawn Squad, at pagkatapos ay ang Water Snakes. Bagamat hindi maintindihan ni Yang Kai kung bakit hindi direktang ginulo ni Hong Hu ang tagumpay ni Xiang Shan at sa halip ay inatake ang mga warship, hindi siya maaaring umupo na lamang at manood. Dahil sa iba't ibang dahilan,
Ang mga miyembro ng 7th Grade Heaven Opening Realm ng iba pang mga squad ay hindi nakatulong, kaya walang pagpipilian si Yang Kai kundi ang pumasok. Higit pa rito, mayroon siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga territory lords, at ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa isang ordinaryong 7th grade masters. Sanay din siya sa Dao of Space, kaya kahit hindi siya kalaban ng territory lord, hindi siya mahuhulog ng ganoon kabilis. Hindi ito magagawa ng ibang 7th grade masters at kamatayan lamang ang naghihintay sa kanila kung susubukan nila. Kung ang isang buong grupo ay dumating, si Wu Jiang ay hindi na mapipigilan at tiyak na magsisimula ng isang bloodbath. Nagulat si Hong Hu sa biglaang paglitaw ni Yang Kai. Sa katunayan, sinusubukan lang niya ang tubig nang salakayin niya ang Breeze Squad's warship. Total, wala namang nasawi sa panig ng human race hanggang ngayon. Maaaring hindi maganda ang mga bagay para sa mga tao sa sandaling ito. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ay nasa kanilang kontrol. Kung ang isang 8th grade Heaven Opening Master ay naghihintay sa malapit, maaaring siya ay nagpasya na huwag magbigay ng tulong. Ang pag-atake sa isang warship ay ang pinakamahusay na paraan upang subukan ang tubig. Kung ang isang 8th grade master ay talagang nagtatago sa mga anino, tiyak na susubukan niyang pigilan siya kapag ang mga casualty at pagkamatay sa panig ng tao ay hindi na maiiwasan. Sa sobrang kasiyahan niya, walang 8th grade masters ang pumasok, isang nag-iisang 7th grade human. Hindi sineseryoso ni Hong Hu ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kahit na ang umatake sa kanya ay nagpakita ng napakalakas na divine ability. Casual na iniwas ni Hong Hu ang martilyo sa kanyang kamay, tinamaan ang dulo ng sibat, at nilipol ang dakilang araw. Ang sibat sa kamay ni Yang Kai ay halos lumipad palabas mula sa pag-urong at ang marahas na puwersa na ipinadala sa kanya ay nagpabagsak sa kanya sa malayo sa isang kisap mata. Matapos hampasin ang nakakainis na langgam, tumingin si Hong Hu sa asteroid. Tumagos ang kanyang tingin sa makapal na proteksyon na nakapalibot sa asteroid, kung saan nakita niya ang isang pamilyar na figure na nakaupong nakakrus ang paa sa lupa. Si Yang Shan. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita, ngunit sa kasamaang palad, ang lugar na ito ang magiging libingan mo. Dahil sigurado siya na walang ambush dito, hindi na nagdalawang isip pa si Hong Hu. Itinaas niya ng mataas ang kanyang martilyo habang ang kapangyarihan ng kanyang Black Ink Strength ay umalingaw sa paligid niya hanggang sa puntong tila solid ito. Sa susunod na sandali, malakas niyang ibinaba ang kanyang martilyo sa ilalim ng galit na mga tingin ni Chai Fang at ng iba pa. Nang mahulog ang martilyo, para bang dalawang universe world ang nagbanggaan. Ang nakapaligid na milyong kilometrong radius ay marahas na ng inig habang ang marahas na pagsabog ng enerhiya ay naging isang shockwave na mabilis na lumaganap. Maging ang mga barkong pandigma na malayo sa punto ng pagkakatama ng martilyo ay agad na tumalon pataas at pababa na parang naabutan ng bagyo. Kotse. Gamit ang martilyo bilang sentro, isang napakalaking crack ang lumitaw sa defensive barrier ng Old Turtle Squad's warship bago ito nagsimulang kumalat na parang spiderweb. Medyo nagulat si Hong Hu sa tanawing ito at nagkomento. Medyo matibay. Kahit na sa kanyang nakakatakot na territory lord na lakas, ang kanyang buong lakas na suntok ay hindi pa rin makalusot sa hadlang na ito. Ang defensive power ng kakaibang warship na ito ay nakakagulat na mabuti. Gayunpaman, gaano man kalakas ang mga depensa nito, hindi nito nakayanan ang ganoong kabanggas na pag-atake ng matagal. Sa isang welga lamang, napagpasyahan ni Hong Hu na kailangan lang niya ng 3 strike para tuluyang masira ang hadlang na ito. Hong. Sa isa pang suntok, mas lumawak ang mga bitek. Maging ang warship ng Old Turtle Squad ay kumikislap at nagmumula ang mga tunog ng crack mula sa katawan nito dahil hindi nito kinaya ang pag-atake. Kumapit ka. Ipasok ang lahat ng iyong kapangyarihan sa mga depensa. Galit na umungal si Chai Fang habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sa kanya bilang pinuno, ang buong 50 miyembro ng Old Turtle Squad ay baliw na itinulak ang kanilang lakas. Gayunpaman, maging si Chai Fang o ang kanyang mga miyembro ng squad, alam nilang lahat na kapag dumaong ang susunod na pag-atake ng Territory Lord, ang kanilang mga kalasag ay mababasag. Ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig ay hindi nila kayang bawiin sa kanilang mga pagsisikap. Itinaas muli ni Hong Hu ang kanyang martilyo nang lumitaw ang isang higanteng anino. Nang malapit na itong mahulog, biglang tumalikod si Hong Hu at lumingon. Sa malayong kawalan, dahan-daang sumisikat ang Great Sun, na sinusundan ng full moon. Sa ilalim ng pinagsamang ningning ng araw at buwan na ito, nagsimula ang isang kakaibang kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay mahirap ilarawan at mahirap unawain, na tila naglalaman ng iba't ibang uri ng misteryo. Hindi pa naramdaman ni Hong Hu ang ganitong uri ng kapangyarihan,
ngunit isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanyang puso sa sandaling naramdaman niya iyon. Ang kakaibang kapangyarihan na ito ay talagang nagdulot ng isang tiyak na banta sa kanya. Habang ang araw at buwan ay magkakaugnay sa isa't isa, ang mahiwagang kapangyarihang ito ay naging mas dakila. Noong una, medyo malayo pa ito, ngunit sa sumunod na sandali, kahit papaano ay nasa harapan na niya ito. Sa likod ng paghinog ng liwanag na ito ay ang 7th grade human na pinadala niya sa paglipad hindi pa katagal, na may suot na stoic look sa kanyang mukha. Sa huli, hindi nangyari ang ikatlong welga ni Hongho. Palagi siyang nag-iingat, kaya kapag nahaharap sa hindi kilalang banta na ito, ang kanyang pinili ay palaging alagaan ito. Mabilis na tumaas ang black ink strength nang lumitaw ang isang malaking black ink cloud, na bumabalot kay Hongho, na nagpapahintulot sa kanya na mawala sa paningin ng lahat. Ang Sun and Moon Divine Will ay tumama sa black ink clouds, at sa sandaling iyon, ang space-time strength ay kumalat sa paligid. Sa sandaling iyon, ang lahat ay nagkaroon ng ilusyon na ang oras ay nagyelo at ang espasyo ay tumigas. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata, ngunit tila daan-daang libong taon na ang lumipas. Isang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Yang Kai nang lumitaw ang isang malungkot na tingin sa kanyang mukha. Ang Sun Moon Divine Will ang pinakamalakas na galaw sa kanyang arsenal, ngunit kahit na ito ay nabigo na gumawa ng anuman sa Territory Lord. Kulang na lang ito sa lakas para patayin ang target habang nakabantay ang huli. Sa Old Turtle Squad's warship, si Chai Fang at ang iba pa ay nakatingin sa direksyon ni Honghu na nanlalaki ang mga mata, ngunit nang kumalat ang solidong black ink cloud, hindi nila nakita ang eksenang inaasahan nila. Laking gulat nila, mayroong isang napakalaking itim na shell sa loob ng black ink cloud, tulad ng isang kakon na pinalaki ng hindi mabilang na beses. Ang kakon ay natunaw mula sa sobrang siksik na black ink strength. Biglang nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa ibabaw nito ng sunod-sunod bago ito nagkapira-piraso, na nagpapakita ng figure ni Honghu. Sinulyapan niya si Yang Kai at napabulalas. Pambihirang galaw. Sa katunayan, kung hindi niya agad nailipat ang kanyang lakas upang paikliin ang itim na kakon, ibinalot ang kanyang sarili at ay lalaan ang kanyang buong atensyon sa kanyang depensa, siya ay malubhang nasugatan sa huling pag-atake. Ang isang 7th grade human lang talaga ang may kakayahang saktan siya. Kung ito ay isang sandali ang nakalipas, hindi siya naniniwala na posible ito, ngunit dahil naranasan ito ng personal, hindi niya ito maitatanggi. Sa kabutihang palad para sa kanya, tumugon siya sa napapanahon at naaangkop na paraan. Bagaman nakakonsumo siya ng maraming enerhiya, hindi siya nasugatan. Ang 7th grade human na ito ay malamang na isa pang piling tao na hindi mas mababa kay Xiang Shan. Agad na nabuhayan ang espiritu ni Honghu. Hindi lamang niya mapatay si Xiang Shan ngayon, maaari rin niyang sirain ang isa pang promising seedling ng human race. Habang siya ay nasa magandang kalagayan, ang puso ni Yang Kai ay lumubog sa kailaliman. Kahit na ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ay nabigong gumawa ng anuman kay Honghu. Kaya ngayon, bukod sa pagtatanggol sa Old Turtle Squad hanggang sa kamatayan, wala siyang ibang paraan. Ang mga reinforcement mula sa forward base ay wala kahit saan, malamang na naharang ng Black Ink Clan. Higit pa rito, sa kawalan ng kanyang malakas na lakas sa pakikipaglaban, ang mga bagay ay hindi maganda para kay Feng Ying at sa iba pang 7th grade masters. Noong nandoon si Yang Kai, nagawa ng 4 na squad sa battle formations na makipaglaban kay Wu Jiang. Dahado man sila, hindi sila matatalo sa maikling panahon. Ngunit sa sandaling umalis siya, kahit na ang mga masters mula sa 4 na squad ay nasa formation pa rin, ang kabuoang lakas ng Dawn Squad ay nabawasan ng husto, na nagpapataas ng kalamangan ni Wu Jiang. Sa hitsura nito, ang 4 na formasayon ay matatalo ni Wu Jiang sa loob ng wala pang isang oras, kung saan sila ay magdaranas ng matinding casualty. Walang makitang pag-asa si Yang Kai. Bagamat mayroon pa siyang trump card na hindi pa niya magagamit, mahirap sabihin kung gaano ito magiging epektibo. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras kahit na sa ganitong sitwasyon. Itinaas ang kanyang kamay, tinawag ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear habang inihagis niya ang isang spirit pill sa kanyang bibig. Itinutok ni Yang Kai ang kanyang sandata kay Honghu at pinakilos ang kanyang space principles, na agad na nawala sa paningin. Sa susunod na pagpapakita niya, nakatayo siya sa harap mismo ni Honghu, ang Asher Dragon Spear ay mabilis na lumalawak sa mga mata ni Honghu. Kabastusan. Malamig na umungol si Honghu habang ibinababa ang kanyang martilyo upang salubungin ang Asher Dragon Spear. Sumuri-suri si Yang Kai mula sa pagkakahampas, ngunit bago pa man siya makabangon, isang masa ng Black Ink Strength ang lumipad patungo sa kanyang mukha, na bumabalot sa kanyang ulo at ginulo ang kanyang 5 sentido.
Naging imposible para sa kanya na makakita o makarinig ng anuman, maging ang kanyang divine sense ay lubos na pinigilan. Natural niyang hinaranggan ang isang paparating na pag-atake gamit ang kanyang sibat, ngunit siya ay pinalipad bilang resulta ng kanyang padalos-dalos na depensa, ang kanyang dibdib ay bumagsak at ilang bahagi ng kanyang mga tadyang ay nabali. Gulat na bulalas ni Honghu. Hindi siya nagpigil sa kanyang huling pag-atake. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi napipigilan ng isang 7th grade human ang gayong suntok at nawalan siya ng buhay sa mismong lugar, ngunit laking gulat niya, ang tao sa harapan niya ay nakaligtas, kahit na may matinding pinsala. Tulad ng inaasahan sa isang piling panla, ang gayong tao ay hindi maaaring payag ang lumaki. Lalong naging determinado si Honghu na patayin si Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya agad hinabol, gusto niyang tapusin muna si Xiang Shan. Kung ikukumpara, mas nag-iingat siya kay Xiang Shan. Nahulog muli ang martilyo sa kanyang kamay at sa wakas ay hindi na nakayanan ng nabasag ng harang at nagkapira-piraso. Maging ang warship ng Old Turtle Squad ay dumanas ng malaking pinsala. Marami sa mga miyembro na nalink sa warship upang bigyan ito ng kapangyarihan ay bumulwak ng isang subo ng dugo habang ang kanilang mga aura ay hamina. Dahil nasira ang protective barrier, walang makakapidol kay Honghu, na ngayon ay malamig na nakatitig kay Xiang Shan bago niya itinaas ang kanyang martilyo ng mataas at ibinaba ito ng malakas. Si Chai Fang at ang iba ay walang magawang tumitig sa paparating na pag-atake sa takot. Sa sandaling ito, walang sinuman sa kanila ang may lakas na pigilan ang suntok na ito. Hindi lamang si Xiang Shan ang mamamatay, ngunit maging ang asteroid sa ibaba ay malamang na masabugan. Hindi ito nakaligtas sa mga mata ng mga masters malapit sa Wujiang. Lahat sila ay gustong tumulong, ngunit hindi nila nagawang makialam. Dati, sila ang nang-aasar kay Wujiang, ngunit ngayon, si Wujiang na ang gumagapos sa kanila. Nang napuno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ng lahat, biglang lumabas ang isang sinag ng liwanag mula sa ibaba.